Mga kapuso, mahigit 30 probinsya sa Visayas, Mindanao, pati Southern Luzon ang nasa ilalim ng wind signal dahil sa bagyong Basyang, ayon po yan sa Pag-asa. Mas lumakas pa ang Basyang na ngayon isa ng tropical storm. Batay sa kasalukuyan nitong kilos, inaasahang maglalandfall ito sa Surigao del Sur ngayong gabi o bukas ng umaga. Sunod nitong tatawirin ng ilang bahagi ng Visayas at Southern Luzon hanggang sa weekend. Ang latest sa bagyo at magiging lagay ng panahon, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siksika na sa evacuation center ang ilang pamilyang lumikas dahil sa banta ng bagyong Basyang. Yan ay bago pa man ang inaasahang pagtama ng bagyo sa Surigao del Sur anumang oras ngayong gabi o bukas ng madaling araw. At nakataas na ang wind signal number 2 sa probinsya. Nakatutok doon live si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James, kamusta na ang lagay ng panahon dyan? Mel, Emil, Vicky, may mga pag-ulanang nararanasan dito sa Hinatuan, Surigao del Sur habang papalapit ang bagyong Basyang. No sailing policy at pagsuspinde ng mga tourism activities iniutos na ng LGU. Magdamag nang may mga pag-ulan simula kagabi. Wala pa man ang inaasahang landfall nito rito sa Surigao del Sur. Kahapon pa rin nag-utos ang munisipyo ng Hinatuan na lumikas ang mga residente sa mga mas ligtas na lugar. Sumunod naman ang nasa 140 pamilya mula sa isla ng Mahaba. Sa barangay San Juan naman, siksikan sa isang maliit na evacuation center ang nasa 70 pamilya. Ang uban dito sa pikas nga sitio tungod kay dili niya kaya kuan sa accommodate ang area. Mostly ginahimo ni namo dili lang kay karon. Basta adunay bagyo, preemptive time naa na sila. Ayon sa nakausap kong residente, mas mainam sa kanilang lumikas lalo kung may bagyo. Makapuyo namin kayo di makwit-makwit, kaya siguro na makwit-makwit sir. Ito adi, makapuyo kayo maayo ba na di na kami makwit-makwit. Hanggang kanina ay tuloy ang paglilikas. Kabilang ang mga galing sa barangay Aquino na kinailangang magbangka. So katong galino bitaw kusog sir, nilawom na siya kang niguro lang ko kay ang among balay na sa tubig. Pansamantala silang nanunuluyan sa Hinatuan Southern College. Nakahanda naman ang tulong mula sa DSWD. Ipinagbawal na rin ang pagpalaot ng mga mangingisda habang nakataas ang wind signal number 2. Kaya't nagtulungan ang mga mangingisda na maiangat ang kanilang mga bangka upang hindi masira kung lumakas man ang alon sa dagat. Kailangan makinig sa advice ng LGU at sa lahat ng mga mangingisda, please, I issued my memo, huwag muna kayong pumalaot, baka madisgrasya. Ipinagbawal din muna ang lahat ng tourism activities tulad ng island hopping at pagbisita sa Pamosong Enchanted River. Vicky, sa mga sandaling ito ay nakakaranas tayo ng moderate to heavy rains na may kasamang pagbugso ng hangin. Kaya't pinapayuhan ang mga residenteng nakatira na nasa gilid ng dagat na maging alerto. Inaasahan na mararamdaman dito sa Hinatuan ang epekto ng bagyong Basyang ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. 2 kongresista mula Luzon ang posibleng nasa likod ng iligal na paggawaan ng peking sigarilyo sa Pampanga, kung saan pinagtatrabaho pero hindi umano pinasasahod ang mga manggagawa. Ayon yan sa Department of Interior and Local Government. Nakatutok si Darlene Kai. We suspect there are 2 northern Luzon politicians behind it. Yan ang isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla sa inspeksyon kanina sa umano'y iligal na paggawaan ng mga peking sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Hawak na lang yung entire ecosystem ng illegal tobacco. Basta Luzon-based yung mga congressman.
We are still investigating. Hindi ko mabibigay yung pangalan nila. Sila po yung mastermind or Yes. nagbigay ng permit? Sila ang mastermind, sila ang financier. Sinalakay ng mga otoridad ang compound na ito noong January 28 dahil nag-ooperate ng walang permit at gumagawa ng mga pekeng sigarilyo. Tumambad sa kanila ang kahon-kahong mga sigarilyo, raw materials, peking BIR stamps at mga makina sa paggawa ng mga sigarilyo. Inaresto ng mga pulis ang 6 na Chinese nationals na inabutan doon. Ito yung mga malalaking makinang ginagamit daw sa iligal na paggawa ng sigarilyo. Ayon sa DILG, sa isang araw umaabot sa 150 million pesos na halaga ng sigarilyo ang nagagawa rito kada araw. Ayon sa DILG, dumating sila bilang turista mula Marso hanggang Disyembre. Sa kanilang taya, nasa 4.5 billion pesos na halaga ng mga sigarilyo ang kanilang nagawa sa loob ng isang buwan. Tinukoy naman ng DILG ang incorporator ng warehouse bilang Samyang Global Corporation. Tukoy na raw ng PNP at kasama sa mga pagpapaliwanagi ng incorporator sa 3 Pilipino at 2 Korean nationals. Sinagip ng mga otoridad ang 60 manggagawang Pilipino na umano'y mga biktima ng human trafficking. Sa pilitan daw silang pinagtrabaho at pinatira sa barracks na ito pero hindi raw pinapasahod. Ayon sa PNP, may mga pagkakapareho silang nakita sa mga sigarilyong nakita rito sa Mexico at sa mga nasamsam sa mga naunang operasyon ng Highway Patrol Group noong December 31 sa Balete, Batangas at noong January 1 sa Malabon. Kaya kasama sa mga iniimbestigahan nila ay kung may iba pang nag-ooperate ng illegal na planta ng peking mga sigarilyo sa bansa. Reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Anti-Agricultural Sabotage Act ang haharapin ng mga suspect. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga suspect at pamunuan ng Samyang Global Corporation. Bukod sa makasasama sa kalusugan dahil hindi pumasa sa anumang standards, malaki ang nawawala sa gobyerno dahil sa illegal na paggawa at pagbebenta ng mga peking sigarilyo. Ayon sa DILG, 30 billion pesos ang nawalang excise tax noong 2025 dahil sa illegal tobacco trade. Perang napunta raw sana sa healthcare system ng bansa. May babala ang DILG sa mga tindahang nagbebenta ng mga peking sigarilyo. Kung kayo po ay mahulihan ng illegal na sigarilyo, pati pa kayo ay makakasuhan ng non-bailable offense. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Buhay pa ang impeachment complaint laban sa Pangulo at nakasalalay sa inihahandang report ng House Justice Committee na pagbobotohan sa plenaryo sa Lunes. Maaari itong mabaliktad pero sakaling hindi, handang dumulog sa Korte Suprema ang ilang kongresista. Kung ilang boto ang kailangan para matuloy ang impeachment sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Please raise your right hand. Matapos bumoto ang House Committee on Justice na insufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kailangang gumawa ng report ang komite na pagbobotohan sa plenaryo kung nasaan ang susunod na hamon. Pagbobotohan ng lahat ng kongresista kung pabor sila sa report ng Justice Committee. Kailangan lang ng 1/3 o 105 na kongresista para tuluyang mabasura ang report. Ayon sa chairperson ng komite, wala pang nangyayaring pagbaligtad ng plenaryo sa Justice Committee report. Pero sakaling mangyari yan, When reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. kung tatanggapin naman ang report, tuluyan ang mamamatay ang impeachment complaint. Mismo ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa Masa et al. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, aminadong mahihirapan silang makakuha ng boto sa plenaryo. Pero gagawin pa rin daw nila ang lahat para makumbinsi ang mga kasamahan sa Kamara. Tutuloy pa sa plenaryo so may boto pa ron. Even though there's a slim chance, hindi pa rin tapos. Mahirap na mag-expect na mababago sa plenaryo. Pero umaasa tayo sa taong bayan na mas magiging malakas yung panawagan nila na magkaroon ng pagdinig. Bukod dyan, yung hinahanap kasi na big fish ng ating mga kababayan. So, tingin ko wala akong chances na makakuha ko ng 1/3 Zero. vote. Nil. Well, they might get some votes, but not 1/3 of all members. Kaya pinag-aaralan din ng Makabayan Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema. Di pa tiyak ang magiging argumento roon.
Pero sabi na naghain ng unang impeachment complaint, hindi pa naman dapat pinagbotohan sa komite ang mismong ebidensya na sa paglilitis pa ng impeachment court dapat tinalakay. The House Committee on Justice went beyond the very standard established in the House rules on impeachment proceedings. Because Section 4 of those rules simply states that for there to be a finding of sufficiency and substance, there must be a recital of facts constituting the offense and determinative of jurisdiction. Kailangan maging legalistic impeachment process to eh. Okay. Kasi constitutional, legal, and political process impeachment. Right. So, on technical grounds, personal knowledge and authenticated documents, ito, pinatawid ho natin to substance para ma-air po talaga nila yung pong batayan ng mga impeachment. Sinagot naman ng committee chairperson ng punang tila ipinagtanggol ng mga miyembro ang Pangulo. We do not deny that somehow this is a numbers game, no? But in all fairness sa lahat ng mga members ng Justice Committee, the Filipino people were able to witness the extensive and exhaustive deliberation that we did in the determination not only of substance but even in form, di ba? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Magkahiwalay na disgrasya sa kalsada. 2 sasakyan ang nahulog sa bangin sa Negros Oriental at Sorsogon. Tila napitpit na lata ang dump truck na ito ng Bayawan City Hall nang mahulog sa isang bangin sa Bayawan, Negros Oriental. Walang nakaligtas sa 9 na sakay ng dump truck kabilang ang driver. Batay sa investigasyon, nasa pababang bahagi ng kalsada ang truck na may kargaring 5 drum ng crude oil nang magdire-diretso ito sa bangin. Nawala naman ang preno kaya nahulog sa bangin ang isang tricycle sa Sorsogon. Sakay ng driver ang 7 minor de edad na estudyanteng papasok sana sa eskwelahan. Nagtamo sila ng mga sugat at inoobserbahan sa ospital. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang isang pulis na sangkot sa shootout kung saan nadamay at napatay ang isang nagbibisikleta lang na estudyante. Patuloy pa rin tinutugis ang target nilang riding in tandem. Nakatutok si Bon Aquino. Masakit din po sa akin kasi may pangarap po yung anak ko eh. Pangarap po niya maging pulis. Hustisya ang hinihingi ng pamilya Genovatin sa pagkamatay ng 24 na taong gulang at second-year criminology student na si Iris John linggo ng gabi February 1. Ayon sa pamilya, noong gabing yun, nagbibisikleta raw si Iris nang madamay sa shootout at habulan ng mga pulis at riding in tandem sa kahabaan ng Quirino Highway. Noong time po na yun, yung binabaybay niya po yung Quirino Highway, may nangyaring insidente po na na barilan ng riding in tandem po. Noong time po na yun, nung hinahabol ng mga pulis yung gunman, kasalukuyan pong nadaanan po nilang nagbabike yung anak ko. Nung nagkaroon ng, yung time po na nahabol nilang gunman ng mga pulis. Ang isang saksing itatago namin sa pangalang Arnold, kasama rin daw sa mga naabutan ng parehong shootout. Yung mga suspect ko, na nakamotor, yung hinahabol ko eh. Ang mahabol po, pulis ko yung mahabol. Sobrang tunin po, siguro mga 100 plus o takbo. Mga ganun na, ang bilis nila. Yung pagdaan po ng yung mga pulis yung hinahabol na motor, pinutukan nila yung nakamotor, sumablay po. Bali, ang akala namin, hindi matatamaan yung motor eh. Kaso, natagusan yung si siklista. Pinamaan sa paa, inabutan ko namin, humingi po siya ng tulong. Kaya nag-offer naman po aking tulong. Ang Quezon City Police District bumuo na ng Special Investigation Team para imbestigahan ang insidente. Ayon sa Station Commander ng Novaliches Police, kinuhanan na ng statement ang 5 pulis na sangkot sa insidente at ang isa sa kanila na nagpaputok ng baril, nirelieve na. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang pulis na nagpaputok ng baril nang habulin nila ang mga suspect. Pero ayon sa Station Commander ng Novaliches Police, inaalam pa sa investigasyon kung ang pulis nga ang nakabaril sa estudyante o ang mga suspect na kanilang hinahabol. Nung hinahabol daw po nila to, nagpaputok raw po itong mga suspect, kaya daw po gumanti lang daw po sila ng putok. And that's the time na nabaril po yung estudyante? Hindi ko pa po masabi po, pero under investigation na po yan, yung natin. Pero most probably, doon sa pangyayari, nandun po yung estudyante.
Bukod dito, inaalam din daw kung may nilabag na police operational procedure ang mga responding police. Kasi sa pagkakaalam ko, pagka nasa moving vehicle ka, hindi ka pwedeng magpaputok ng baril. Pero kung halimbawa, sabi niyo nga po, nagpaputok din yung mga suspect, is it okay din na magpaputok sila in retaliation? Depende na rin po kung paano po nila ipapaliwanag po yan sa investigation. Pero anyway, for now, yun po ang nakikita naming violation for administrative violation. Patuloy pa nila ang manhunt laban sa magkaangkas na suspect. Desidido namang magsampa ng kaso ang pamilya ni Iris na nagtungo sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kanina. Ang gusto ko po talagang mangyari, magkaroon ng hustisya yung anak ko. Kasi ayon doon, kasi ang una kong hiningi kay sir kahapon is yung linaw ng CCTV footage na kung sino, paano, kanino galing yung bala. Yun lang naman yung gusto ko. Then kung sino dapat managot. Pinangako po ng QCPD na bibigyan po namin sila ng patas na investigasyon. Opo. Ngayon po, kung nagkasala po talaga ang mga kapulisan natin, paparusahan po natin yan. Hindi po natin tinotolerate ang pagkakamali dito po. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Sumuko sa NBI si Albuera Mayor Kerwin Espinosa at dalawa pang kapwa niya akusado sa isang murder case. Alauna ng hapon nang nagtungo si Espinosa at dalawang kapwa akusado sa regional headquarters ng NBI 7 sa Cebu City. Kasunod ito ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 14 sa Cebu City kahapon laban kay Espinosa at 3 iba pa. Walang piyansang inirekomenda ang korte para sa kaso. Sa ngayon, isa na lang sa 4 na akusado ang wala pa sa kustodiya ng mga otoridad. Bahagyang bumilis ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 1.8% noong December 2025, tumaas ng 2% ang inflation rate noong nakaraang buwan. Pero mas mababa ito kumpara noong Enero ng nakaraang taon. Ang pangunahing nakikitang dahilan sa pagbilis ng inflation ang pagtaas ng renta at singil sa tubig, kuryente at gas. Naka-apekto rin ang pagtaas ng singil sa mga restaurant at accommodation service, gaya po ng mga hotel. Good evening mga kapuso! Surreal moment pong ituring ni Arabel de la Cruz ang kanyang sweet win bilang Grand Champion ng Vailed Cup sa South Korea. Kwento pa ni Arabel, may sinubukan siyang ibang atake sa Grand Finals na di niya inakalang magpapanalo sa kanya. Makichika kay Aubrey Carampel. Birds flying high, you know how I feel. Umpisa pa lang, napawaw na ang judges sa sexy, sultry, and powerful vocals ng pambato ng Pilipinas sa grand finale ng Vailed Cup Korea. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Oozing with confidence. And I'm feeling good. Ang kakaibang rendition ng tinaguriang Laguna Diva sa hit song ni Michael Bublé na Feeling Good. Blown away nga ang judges, kabilang si K-pop idol at Girls' Generation member Tiffany Young na binigyan pa siya ng solid 100 points. At nang i-reveal kung sino ang nasa likod ng veil, 동생이랑 똑같이 생겼네. Mabuhay! 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 최종 우승자는 필리핀의 라구나 디바입니다. out of 26 contestants mula sa 9 different countries in Asia, nangibabaw ang boses at husay ni sparkle artist Arabel de la Cruz at itinanghal na Vailed Cup Korea Grand Champion. Philippines, we won!
Maraming salamat po sa lahat ng naniwala at patuloy na sumusuporta sa akin. Sa kanyang homecoming press conference, binalikan ni Arabel ang surreal moment sa kompetisyon. Lalo't lagi raw siyang hanggang runner-up lang sa mga sinalihang singing contest, kabilang ang 2 edisyon ng The Clash. Sabi ko, totoo na ba to? Like, is this for real? Kasi sabi ko, sa lahat ng sinalihan ko, umaabot lang ako sa grand finals. Talaga, binibigay niyo na ba sa akin to? Bukod sa pressure, naging kalaban din daw ni Arabel sa competition ang lungkot. Dahil mag-isa lang siya sa Korea noong nagpasko, nagbagong taon at nung birthday niya. Gumawa raw ng game plan si Arabel para makapagbigay ng magandang laban. I tried kasi nung finals po na yun. Hindi yun yung usual style of singing ko. Usually, bumibirit yes, di ba? birit talaga. Kasi dito sa Pilipinas, bibirit ka. You know how I feel. Kabilang sa napanalunan ni Arabel ang management contract mula sa Canvers, ang producer ng Veiled Cup, at magkakaroon din siya ng global tour kasama ang iba pang Veiled Cup finalists. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.